May may isa pang racket ng mga taga DPWH. Oh, hindi ito flood control, hindi ito infrastructure, iba. Oo. Akala ko bago, pero hindi na eh. Luma na itong style na ito, pero ngayon ko lang nasaksihan. Ako mismo, nasaksihan ko ito. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo ngayong araw po na ito? Ako, ay isa na naman hong racket ng DPWH ang akin pong natunghayan at nadiskubre. Mantakin ho ninyo, isa sa mga nagiging problema ho natin ay yung mabilis na pagkasira ng ating mga kalsada. Mabilis na pagkasira ng ating mga highway, di ba? Mga main road, mga main thoroughfare. Yan ang isa sa mga nagiging problema natin. Kaya madalas na binubungkal kagad yung iba hindi pa sira, inaayos na o ginigiba na. Pinagbawal na yan ni Secretary Dizon. Pero yung iba ay talagang nasisira dahil sa mga overloaded na mga heavy na mga truck, Kadalasan yung mga cargo truck, overloaded yan. Mapapansin mo yan kasi mababagal. Ngayon, matagal na natin ipinapanukala at sinasabi nga nung iba ay ang problema, lalo na doon sa turbina, ala silang police power to stop this truck and para obligahin sila na dumaan sa timbangan at pagmultahin kapag sila ay overweight or overloaded. Sus Maria Josep, akala ko okay na. Oo, ay isang gabi, napilitan akong tumambay sa isang videokehan. Dahil malapit doon ay nagsiset up sabi nila taga-DPWH daw sila taga-DPWH daw. Nung tinanong ko yung isa nilang tauhan na nakaupo lang, nakabantay, walang ginagawa, nakaupo lang. Pero naglatag sila doon ng yung timbang ng axle weight ng truck, Kasi yan, ginagawa diyan yung truck, bawat gulong papatong yan doon sa dalawang timbangan. Tapos makukompute yon doon sa sistema nila, Bawat gulong yan, ang tawag doon ay axle weight. Para malaman kung yung truck baga ay from its gross tonnage ay kung ito may overweight o overloaded, di ba? So makikita mo yung timbang. Yan. Pero Diyos ko, yung aking nasaksihan, tamang kutob ko eh. Panoorin po ninyo ito. Yung truck na yan ay dumaan doon tumigil muna bago siya dumaan doon sa may pangtimbang. Pero may bumabang staff niya, tauhan niya, bumaba. At pagkatapos, pumunta doon sa mga tao na nandun. Nakatago dito eh. Nakatago sa may right side. Yan, hindi mo makikita. Ang makikita mo lang dyan ay yung mga staff. Yan. So tanong, pagkatapos yan, pero tingnan mo hindi naman tinimbang, nilagpasan din lang kagad ayan yung mga pangtimbang nila. Yan. Pero nilagpasan din lang di ba? At pagkatapos, yung tao, sumakay na dun sa truck, umalis na uli. Ito pa isa, Ito pa isa. Pinunang ko rin kanina bago ako tumawid. Yan. Tingnan niyo. May bababa din na tao. Yan. Pagkatapos bumaba, lalagpas na yung truck. Kasi, kung kinukuha ang axle weight, bawat gulong, ipapatong niya dapat doon sa timbangan. Bawat gulong. Oo. Hindi ganoon Nakita ba ninyo, bumaba yung kanyang tao, yung kanyang ayun. Tapos sasakay na uli yung kanyang pahinante. Yan. At itong mga tao na yan, yung tumatawid na yan,
Yan, staff yan. No, nakatingin sa atin. No? Tinitingnan. Tayo. Sino ba siguro sinasabi? Sino ba ito lintik na ito? Yan. Grabe. Anong dahilan? Bakit may bumababa? Mga kaaba, mga kaibigan, ako ho ay hindi bago sa tracking. Nung ako'y nawala ng trabaho, sometime at the beginning of the year 2000, ano ha? 2001 yata yun, o kung ano man, mga ganon. Bago mag-eleksyon ng 2001, wala akong trabaho nun. Ang kaunting pinagkakakitaan ko nun, ay ako'y naging tauhan ng isang gumagawa ng handicraft, mga wooden handicraft. At nakakasama ako sa pagde-deliver ng yung mga finished product. At yung iba naman ay mga raw materials na dadalhin sa Maynila at dito nabubuin. Kasi ang mga ginagawa namin, yung mga paleta. Ano yung paleta na binubuhat ng yung forklift, no ha? At doon kinakamada yung ilang mga produkto. Ganun ang ginagawa namin. Pagka ikaw ay nagbibiyahe ng mga ganyan, dadaan ka sa checkpoint ng DENR kasi kahoy. Kasi kahoy. So, pagdaan mo doon, bababa ka. May dala kang permit. Legal naman yung iyong ibibiyahe kasi mga finished product na yun. Pero, para lang ikaw makatipid, kasi medyo mahal din ang pagkuha ng permit kada biyahe. Para ikaw makatipid, yung permit, hindi mo muna patatatakan. Mag-aabot ka na lang ng pera sa mga taga-DENR. O 300, 200, 500. Yan. Depende. No? Hindi nila tatatakan yun. Hindi nila tatatakan yung iyong papel. Yan. Pero, yun ay sakalang bababa yung pahinante. That time, hindi naman ako pahinante, pero ako yung pinakang guide sa biyahe. Yan. Ako may dala ng pera. Pero yung video na nakita natin ngayon, pahinante yun. Sigurado ako ron. Pero ano ang dahilan bakit siya bumababa? Samantalang ang dapat gawin doon, hindi nga dapat siya bababa kasi kasama sa timbang yun eh. Hindi ba ga? Bakit siya bumababa? At pagkatapos ay lalapit doon sa pwesto ng mga nagtitimbang ng truck. At bakit hindi tinitimbang ang truck? Dumadaan lang. Masabi lang na dumaan sila doon. Wow! Magaling ano? Unless otherwise, kasi tinanong ko sila dumaan ako doon, pero hindi ako nag-video, baka mamaya ay gulpehin ako eh. So, tinanong ko, so anong ginawa? Kinukuha niyo axle weight? Bakit ang bilis? Natitimbang niyo ba? O meron nandun, nakukompute yan doon. Pero imagine, dadalang doon, as in, lalagpas lang. Ito nga, medyo, itong dalawang truck na nakita natin kanina, medyo nagluway sila eh. Medyo mabagal. Pero, susko. Secretary Dizon, ang sabi ng mga tao, sila daw ay taga-DPWH. Paano mga yun mapapangalagaan ang integridad ng ating mga concrete pavement kung yung mga inatasan mong magtimbang hindi naman tinitimbang? Ano ba purpose niyan? Bakit sila nandyan? Titimbangin at pagkatapos ano? Pagka overloaded, anong gagawin? May multa? Wala. Ay, bakit nandyan sila? Anong gagawin nila dyan? Nangungutong. Humihingi ng pera. Namemera. Walang Diyo. Para yatang hindi tama. If I were you, total, ipanatawag mo na rin lang si R.D. Roneltan. Palagay ko naman, naturete ka na rin sa pangungulit namin, ano ha? Baka pwedeng silipin mo ito nang hindi nila alam. Paki-investigate kung anong kanilang ginagawa doon. Ganun ba kagaling? Ganun na ba ka-high-tech tayo ngayon? Nadadaan lang yung mga truck. Pagdaan doon sa portable weighing scale, pagdaan ng gulong, pak. Automatic, nako-compute. Ganun ba kagaling yun? Abay, kung ganun kagaling yun, bakit hindi natin gawin sa lahat ng mga kalsada? Bakit ngayon lang? Kasi, bakit hindi lahat ng truck na dumadaan
Kita niyo naman kanina may mga truck na hindi tinitimbang. So ano ang purpose nito? Racket? Kotong? Paano matatapos ang corruption kung ganito? Kanino napupunta ang kinukutong ng mga yan? Grabe, ano ha? Grabe itong ginagawa nitong mga lintek na ito. Kung anong plano nila dyan, hindi natin alam. But anyway, maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Sumayin niyo isa na naman pong edisyon ng ating pong programa dito sa YouTube. Ako pa rin po ang inyong yamanin, sexy at suwabe komentarista sa balat ng YouTube. Ronnie Ramos po, hanggang sa mga susunod na episode ng patuloy nating panggigising sa mga nagtutulog-tulugan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ronnie Ramos po. At tuloy tayo sa ating ginagawang panggigising gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 dagundong.